ito na po. Pag-login po natin sa ating LMS, punta po tayo sa My Courses. Ito po yun, nasa upper right, left corner ng ating screen. My Courses, para po mag-display lahat ng courses natin na assigned for 2026-2027 school year. So ang gagamitin ko po dito ay itong Computer System Servicing ng 11 Leonora. So i-click lang po natin. Yan. So ito po yung ating or ang module. So for the attendance, gumawa na po ako ng section wherein mayroon siyang title na attendance. So kung mapapansin nyo po, nilagyan ko na ng iba't ibang title yung aking module. So dito tayo sa attendance. So para po maka-create tayo ng activity na attendance, under po doon sa section ng attendance, i-click lang po natin yung plus sign. And then, i-select po natin yung activity or resource. So click po natin, activity or resource. Yan. So dito po, isa-select natin yung attendance. Ako po ay nasa start section ng activity. Kung wala po tayong naka-star, ito po yun yung star. So kung wala po tayong naka-star na activity, mapupunta po tayo, ito po yung makikita natin, mapupunta po tayo sa list ng all activities. Okay? Marami po ito. Dito po natin kinukuha yung mga activities na ipinapagawa natin or i-add natin sa ating module. Okay? So for this time, we will be doing the attendance module. Okay? So saselect ko lang po attendance. And then sa ibaba po, sa lower right corner, na andito po yung add button. So i-click po natin yung add button. Yan. Pagka-click po natin ng add button, na andito po tayo sa screen natin. So nakalagay po dito new attendance. Under general section, okay, magdi-display po dito yung name ng ating activity, attendance. Okay? Pwede po ito, pwede nyong i-customize. Let's say po, dagdagan natin yung kanyang name. Gawin nating attendance, second week. Okay? So, week. So, ito po yung example natin. Ni-rename lang natin yung module or dinagdagan natin yung module name. So, attendance for the second week. Okay po? So, next po ay ibababa tayo sa common module settings. Again, pagkatapos po nating i-rename sa under general yung ating module, bababa po tayo sa common module settings. Sa common module settings po, pupunta tayo sa pang-apat na item, yung group mode. Okay? Sa group mode, ang naka-default po na display ay separate groups. So papalitan lang po natin siya na visible groups. Ayan. So gagawin lang po natin na visible groups. Again, sa common module settings po, punta tayo doon sa group mode, which is the fourth item. And then yung separate groups, papalitan lang po natin ng visible group. So ang dapat po na naka-value natin dito sa group mode ay visible groups. Okay? So next po is i-click natin ang save and display. Save and display. So ito na po 'yon. Yan. So ulitin po natin yung process ulitin ko lang po yung process sa attendance, ha? So ito po. Yan. So sa general, ni-rename lang po natin ang ating module. And then sa common module settings, nagpunta po tayo sa group mode, which is the fourth item. Pinalitan po natin yung value. We change it to visible groups. And then, click on Save and Display.
Yan. So, ito na po yun. Pag po na-click na natin yung save and display, nandito na po tayo sa ating attendance week. So, naka-set up na po ito. Okay, dito po sa left side, makikita po natin dito yung date. So, today is June 26. So, ang magdi-display po natin dito ay yung June 26. So, if we want to choose some other dates, pwede naman po, ito po yung calendar natin. Mag-change lang po tayo ng dates. But if you don't want to, or hindi naman kailangan talaga mag-change, stick with the value. So, in adding the session, dito po sa katabing add session button, click lang po natin siya. Okay. Ito po yun. Okay, sa add session yung type, meron po tayong all students and group of students. Sa all students, so ang default value po natin ay all students. Ibig sabihin po, lahat ng estudyante na nasa cohort ng ating course, sila po ay makaka-access dito sa session na ito. But there are times po sa atin na let's say yung meron po tayong mga groupings sa ating section or sa klase. Let's say po na meron silang 10 groups. So pagka po kinilik natin group of students or sinelect natin yung group of students, meron lang po tayong particular group na pwedeng mag-attendance. But if we want na lahat ng student ay all students po ang isa-select natin. Okay? Next po is sa date. So dito po ay isa-select natin yung date kung saan magkakaroon po tayo ng session. So we have the first session on June 26, 2026. Yung time po is anong oras po ang session, from what time to the end time. So ang start time po natin, sabihin po natin ay 1 p.m. And then mag-e-end po siya ng sabihin natin na 1 p.m. is 13. Sorry. 13. And then ang end po natin ay 15, which is 3 p.m. Okay, 13 is 1 p.m. and then 3 p.m. dahil tayo po ay naka military time. Okay? Next po is, again, dito po sa date, ito po yung date ng ating session. Sa time po is from the beginning of the session until the end of the session. Okay, next po is sa multiple sessions tayo. Sa multiple sessions naman po, ang i-click lang po natin ay yung repeat section. So, magre-repeat session lang po tayo kung gusto natin kung repetitive po yung ating schedule. Pero kung hindi naman po, pwede na pong hindi naka-click po or naka-check yung repeat session. So let's say po tong session natin na 1 to 3 p.m. ay mauulit siya every Monday, Wednesday, Uy, naglinis na kayo. Anong ginagawa ninyo? Okay, Monday, Wednesday, and Friday po mauulit ang session. And it will repeat for, ito po, ilang weeks yung ating pipiliin. Okay, so for this session, ang gusto ko lang po ay 1 week lang po multiple session. And it will repeat until, ibig sabihin, hanggang kailan? So kung 1 week siya, from June 26 up to July 3. Okay, change ko lang po siya ng July 3. Kasi from June 26, ang start po natin ay June 26. And then mag-end po siya hanggang July 3. Sa student recording naman po, lalagyan po natin ng check mark yung allow students to record their own attendance. Ito po ay para sila po ang magmamark ng kanilang attendance. Kung i-allow naman po natin sila na to update their own attendance, pwede rin pong nakatap itong update their own attendance. Okay?
And then next po is open session early for marking. Ito po ay ino-open natin or nilalagyan natin kung halimbawa ay gusto natin makapag-check na ng attendance or makapag-login na yung ng mga estudyante natin nang sabihin natin 15 minutes earlier. Okay? So ang ibig sabihin po nito, kung halimbawa po ay 1 o'clock yung aking session, 12:45 po ay pwede nang mag-attendance ang estudyante. And we also have here second, hours, days, and weeks, hindi lang po minutes. Okay? So sa password po, wag na po natin lagyan ng password kasi baka ma-confuse pa yung students when it comes to password. Next is, i-click na po natin ang add pagka po okay na sa atin lahat yan. Okay? So click na po natin ang add. Yan. So sa teacher's end, makikita po natin ito. There were 4 sessions successfully generated. So ito po yung makikita natin. Nandito na po yung ngayon, June 26, June 29, July 1, and July 3. So 1 to 3 p.m. Ito po yung end ng teacher. Okay po? Pakita ko naman po sa inyo yung end ng student. So kung paano po nila makikita sa end ng student. Again, this is a live mode. So actual data po ang inyong makikita. So sa end po ng student, pupunta lang po sila. Ito na po yung sa student. Sa end po ng student, ganun din po. Punta sila sa My Courses. Piliin po nila yung course nila. Okay, ito na po iyon, attendance. So makikita po na nila dito yung attendance module. And then sa attendance, pag kinilig po nila yan, magdi-display na po yung sessions ng week na yon. Yan. So dito, meron tayong sa right side, meron po silang choices dito na display all, display the past sessions, display for this month, for weeks, and for days. So dito, dalawa lang po yung nakita natin. So kung gusto natin makita yung 4 na sessions, all po. Yan. So same thing, nandiyan na po ang July 26, June 26, June 29, July 1, and July 3. So yung iba, wala pa yung submit attendance kasi nga po, ang attendance ay mag-o-open lang doon sa sinet nating time which is 15 minutes before the session. Yan. So balik po tayo doon sa teacher's view. Sorry. Ayan. So sa teacher's view po, ito po yon. Meron po ba tayong tanong regarding po sa attendance module? Ayan. So wala po ba? Wala tayong tanong regarding sa attendance module? Going once? Going twice? Okay, so clear naman po. So let me, punta na po tayo sa second discussion natin which is the uploading of exam. So magla-log out lang po muna ako kasi naka-log in po ako as student. Okay, saglit lang po. And okay, yan. I'm back with my own course. So punta lang po ako dito sa aking saan po meron po tayong question dito, saan po makikita yung summary ng attendance. Kung matatandaan nyo po dito sa dulo, meron po tayong actions dito. So pwede pong i-display dito sa right side sa actions yung parang play button or dito po sa taas sa report tab. Meron po tayo doon sa report tab. Doon po natin pwedeng makita yung mga report ng attendance natin.
Okay po? Okay. So, dito na po ulit tayo sa ating okay. So, gagawa na po tayo ngayon ng exam. So, ang ituturo ko po sa inyo or ang i-review po natin ay yung uploading po ng exam, which is the bulk uploading. Okay, ang mas advantageous po is kasi sa atin yung bulk uploading kaysa po sa i-type natin isa-isa yung questions and yung choices. Kasi mas mahirap po na i-type natin dahil meron na tayong mga naka-format po na sa Microsoft Word, ang gagawin lang po natin ay ita-transfer natin siya sa text edit. So I will be shifting my screen. Papakita ko lang po sa inyo muna kung ano po yung format ng ating exam. Yan. Okay. So ito po yung tinatawag na ICANN format. ICANN format. So dito po, ito po yung exam. So wala po tayong numbering dito ng questions. Ano lang po siya, yung mismong question and then followed by your choices. Tapos yung word na answer is capital letters. Followed by a comma, a colon, and then yung sagot po. So, ganyan po yung format ng ICANN. Okay? Well, again, wala po tayong numbering ng items. And then, kailangan po na andyan yung word na answer which is in capital letters per item po para mas madali pong ma-identify ni LMS na iyon po ang sagot for that specific question. So ito po yung ating format. We just simply save it sa text edit. Okay? Or sa notepad kung Word po ang ating or kung Windows-based po ang ating gamit. Okay? So lipat po uli ako sa ating LMS. Okay? Yan. Okay, dito po sa ating LMS, dito po ako sa summative test. Gagawa po ako ngayon ng sample summative test. Again, sample lang po muna ang aking gagawin. Okay. So, dito po sa plus sign, click ko lang po activity or resource. Okay, activity or resource. And then pipiliin ko po yung quiz. Okay, and then click on add. Ito po usual process na natin ginagawa. So every time na meron tayong gustong idagdag na activity, ganun lang po lagi. Yung plus sign, and then select po natin kung ano yung activity or add activity or resource. Select lang po natin yung activity na gusto natin, and then click on add. So let's say this is a sample summative test. Okay? So ito po yon. Name ko siya or binigyan ko siya ng pangalan or title as sample summative test. Okay? So going down, sa timing po, open the quiz. Kung kailan po i-open yung quiz, kailangan po natin i-check para maging visible po siya dun sa part ng students. So let's say gusto ko po itong maging open on July 6. July 6, 2026 from 1 p.m. or from 7:30, sorry, 7:30 a.m. until, so close the quiz. This is until kung hanggang kailan available yung quiz. Let's say I have it on July 10. So 5 days naka-open yung aking quiz. July 10 hanggang 3 p.m. Yan. So, ibig sabihin, si students, makikita niya na naka-display yung quiz sa kanyang LMS from July 6 ng 7:30 a.m. until July 10 ng 3 p.m. And then the time limit, so ito yung nilalagay nating limit sa estudyante kung gaano ka tagal niya dapat sagutan
yung ating quiz or exam. So have it enabled. Pwede siyang minutes, seconds, hours, days, weeks, depende sa inyong preference. So I want it to have 50 minutes lang. Yan. So gusto ko lang meron siyang 50 minutes para sagutan yung quiz. And then dito po sa when the time expires, meron po tayong tatlong option. Yung default option is magsasubmit automatically yung quiz. Kumbaga, finish or not finish, pass your paper. Dito naman sa second option is we are giving them a grace period para doon sa mga attempts na hindi pa nila na isasubmit or hindi pa or mga questions na meron ng attempt na sagutan pero hindi na doon sa questions na hindi pa talaga nila nasasagutan. Okay, kumbaga naka-draft na yung kanilang sagot. And then dito sa third naman is attempts must be submitted before times expire or they are not counted. Okay? Yeah. So pagdating naman po sa grade, yan, grade category. So sa grade category po, dito natin makikita saang part ng class record natin siya ilalagay. Kaya po importante itong grade category para po, kasi may ECR na po tayo. Dito din po natin sa Septo, i-generate yung ECR. So, pipiliin po natin saan siya ilalagay. First quarter, second quarter. By the way, ito po ay i-update pa. Hindi pa lang po siya na-update today kasi mas inuuna po ng Septo team yung migrate papunta sa ating bagong ECR, yung 3-term ECR. Okay? So let's say I want it to have on written words. Sabihin natin first term to. So lalagay siya sa written words. Ayan. So grade to pass, actually ito hindi pa siya ma-fill out. Dahil pwede lang itong i-fill out kung identify mo na kung ilang questions ang ilalagay mo sa exam. Okay? And then attempt allowed, pwede pong madami, pwedeng unlimited. But since it's a summative test, I choose it to be 1 attempt. Sabihin natin 2 attempts lang. Yan. And then ano po ba ang i-record niya sa grading method? Yung highest grade, yung average ng dalawang attempt or average ng mga attempts, yung score ng first attempt or yung score ng last attempt. So for this one, I have it highest grade. And next is sa layout naman po. Sa layout, ito po yung ilang questions po ba ang gusto nating i-display sa browser. Okay? Pwede pong 2, pwedeng 3, pwedeng hanggang lahat po ng question dire-diretso. Okay? Kung baga po sa Google Form, di ba? Sa Google Form, minsan isang page lang ang sinasagutan natin. Minsan naman, nagkiklik tayo ng next for the next question. So, ganun din po siya. So, I have it on every 5 questions. Yan. So, next po is a question sa review options. Yan. Sa review options po, ako po personally, pag po isang attempt lang yung estudyante or yung quiz, hindi ko na po tinatanggal itong mga check mark. Para po makita agad nila yung points nila as well as kung tama o mali yung kanilang sagot. But if you opt to have or to give the students multiple chances, pwede nyo pong tanggalin ang mga checkmark or i-choose lang po, iwan lang po yung checkmark kung alin po yung gusto nyong makita nila. So, yun po. Next po is dito sa extra restriction. Dito po tayo naglalagay ng password. So, pwede po siyang pure letters. Pwede po siyang combination of small and big letters. Pwede po siyang lagyan ng numbers. Pwede po siyang lagyan ng special characters.
Yan. Then, dito po sorry. Dito po sa septo integrity measures, wag po natin tatanggalin yung check mark sa obfuscate questions. Ito po yung nagja-jumble yung letters. Okay, para po ma-avoid yung copy-paste. At least man lang po sa copy-paste, although yung AI ay nababasa na yung screenshot, at least man po sa copy-paste ay mabawasan yung cheating ng estudyante or yung opportunity ng estudyante na mag-cheat by copy-paste process. Okay? So next po is sa Septo TOS support. Ayan. Dito po ay maipapakita na natin yung pag-upload ng ating TOS or Table of Specifications. Okay? So una po dapat ma-prepare natin yung Table of Specifications natin. So mag-change lang po uli ako ng screen para po maipakita ko sa inyo yung process po. Yan. So ito po ay mga screenshots na lang ng process natin for uploading table of specs. So dito po, makikita nyo sa screen yung table ng screenshot po noong ating table of specifications. Kailangan po ang heading natin sa table of specs na sa row 1 ay order, competency, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. So iyan po yung yan po yung ating heading. So yun sa ginagamit po nating TOS, tinatanggal lang po natin yung mga heading natin, yung pangalan ng school, yung logo, and yung mga signatory sa baba. And iyan na po yun. Then, isa-save po natin siya. So, save as. So, pupunta po tayo sa file and then click on save as. Okay? Pag po click natin ng save as, ito po yung makikita ninyo. Dito po sa file format, hahanapin nyo po yung CSV UTF-8 delimited CSV format. Ito po yung gagamitin natin. Okay po. So, file, save as, and then, ang isa-select po nating file format ay yung CSV UTF-8, delimited CSV. Kasi pag in-scroll nyo itong list, marami po kayong makikitang CSV. Baka po malito kayo. Ang gagamitin po natin ay yung UTF-8 CSV. Okay po? Yan. Ito po na yun. So dito po, ito na yung nakasave ko. Sample TOS.CSV. Makikita nyo naman po agad. .csv. And then, ira-right click po natin siya. Open with text edit. So, yung CSV file, i-open with natin ng text edit. Okay po? So, sa text edit, pag na-open na po yung text edit, ito po yung makikita ninyo. Ganitong format po ang makikita ninyo sa text edit. So, ang gagawin lang po is isa-select all, Command A, and then copy, Command C. Okay? Select all po yan, and then copy. Okay po? So, change po ulit tayo ng screen kasi iyan po ay ipe-paste naman natin doon sa kabilang or doon sa ating tawag dito, sa ating LMS. Okay, so change screen lang po ulit ako. Wait lang po. Yan. Okay. So yung kinapi po natin,
ay ipe-paste po natin dito. So, ikakopy ko lang po ano eh. Yan. So, yan po. Copy and then paste. Okay? So, naka-paste na po siya. And then, wag po natin kalilimutan yung septo tag. Mahalaga po yung septo tag. Kasi dito po ma-identify yung report na papasukan niya. Mahalaga po ito kasi dito po yung septo tags, ito po yung mga tags ng mga reports na kailangan ng ating school heads, na kailangan ng ating EPS, si Chief Robert po, as well as yung si SDS and yung mga nasa PGB, provincial government. Si Gov po ay tumitingin din po ng ating mga reports. Okay, and then click on Save and Display. Marami po ito. I-update pa po namin. So you have here long exam, long quiz, pati po sa regional assessment or national achievement test, pwede rin pong gamitin. So I'll have it as long quiz and then save and display. Yan. So pagka nasa save and display na po tayo or na-create na po natin yung quiz, pwede na po tayong mag-add ng questions. Nag-upload pa lang, naggawa pa lang po tayo ng, or nag-upload pa lang po tayo, mag-a-add na tayo ng questions. So click on add, questions, and then click on, dito po sa lower right corner, makikita nyo po maximum grade. And then may shuffle, may add. So click po natin yung add. Sorry. Wait lang po ha. Hindi pa po pala tayo hindi pa po pala tayo nag-add ng question. So punta po muna tayo ng question bank. And then import. Okay? So mag-i-import po tayo ng icon format. Yan. So sa icon format po, ganito po ang inyong makikita. So yung icon format po, dito natin i-choose yan. Okay. So drag and drop lang po. Okay. Drag and drop lang po natin yung ating file. Pwede po choose file, hahanapin lang po natin yung location. Okay, then click on import. Again, i-change po muna natin na import dito para po lumabas yung icon format. Pag hindi po natin na i-change yung questions to import dito sa left side, hindi po lalabas yung icon format. So pakiclick po yung import and then icon format. And then i-upload lang po natin or ipe-paste lang po natin yung file na kailangan natin for the exam and then import. Ayan. So ito na po yung files or yung questions na nai-upload. I-browse lang po natin siya pababa. Ayan. So kumpleto po siya, 50 questions. And then click on, pag okay na po, click on continue. Yan. So makikita nyo po dito, ito po yung mga questions. Ang mga questions po natin ay naka-arrange alphabetically. Kung meron pa po kayong gustong i-edit sa question, just click on edit. Edit, ito po, edit and then edit question. Kung meron pa po kayong concern, gusto nyo pong lagyan ng picture, gusto niya pa pong mag-add ng details doon sa question, dito lang po iyon. Okay? So kung okay na po lahat, punta po tayo sa, dito po sa question tab or sa questions tab. Yan. So dito po sa questions tab, dito po sa right side, ito po yung kanina na under ng shuffle, click on add and then from question bank. Okay, from question bank. Yan. And then
mag-a-appear po ito sa screen. So ito na po yung questions na na-upload natin. So kung mapapansin nyo po, siya ay naka-alphabetically arranged. So ganyan po kasi ang arrangement ng questions naka-alphabetical, hindi po siya according sa number. Dahil kung matatandaan nyo po, wala pong numbering yung ating format ng questions. Okay? Para po ma-display lahat kasi ang by default po ang ma-display lang ay 20 items. Para po ma-display lahat, click on show all. Okay, sa show all po, lalabas na po yan 50 items. Yan. 50 items na po yan. Okay? So para po ma-select lahat, hindi po natin i-add isa-isa. Dito po sa bandang left side, meron po ditong checkbox. Select questions for bulk actions. Okay, so ito po, ilagyan lang natin ng check. And then automatic, mag-check po iyan lahat. And then sa dulo, we just click on add selected questions. Okay, so pagka na-add na natin siya, ito na po iyon. Yan. So kung makikita nyo po or mapapansin nyo, naka-group siya by 5. So per page po yan. Kasi ang sinelect ko po sa settings ay i-display siya sa browser by 5. So iyan po iyon. Okay. Next po, dito pa rin po sa right side. Doon po sa shuffle, kung gusto nyo po na mag-shuffle yung mga questions, just click on, ayan, so mag-shuffle na siya. And then yung total, above it, yung total points po is yung 50, which is 50 items. Okay, dito nyo po malalaman kung ilang questions na yung naka-upload. Yung total points or number of items. And then sa maximum grade po, kailangan kung ano po yung total points natin, yun po yung maximum grade. Yan. And then click on save. Okay? Pag na-save na po, okay? Pag na-save na po, punta po tayo sa quiz. Ito na po iyon. Yan. And then, kung gusto po natin makita yung quiz, i-preview na lang po natin. Yan. Meron po akong password kanina. Yan. So, ito po na po yung preview ng quiz. Yan. So, pwede po ang estudyante ay i-flag yung question. Halimbawa po, gusto nilang magsagot, pero hindi sila sigurado. Pwede pong i-flag. So, sa right side po, magkakaroon ng red mark yung kanilang mga ipa-flag. Yan. So, pag naman po tapos na sila, just click on finish, attempt, or submit quiz. Yan po. So, yan po yung ating process. Meron po bang katanungan?